Hello Kanoy, kumusta kayo at magandang araw sa inyo lahat. Ako nga pala si Bryson TV, isang temporary foreign worker dito sa Canada na dating trainee visa sa Japan na nag-cross country papunta dito, at ngayon ibinabahagi ko ang aking experience kung paano ako nakarating dito sa Canada. At ngayon naman, i-share ko sa inyo yung mga proseso at application timeline na ginawa ko o na naranasan ko sa Japan papunta dito sa Canada. Kaya kung interested ka sa ganitong topic, please keep on watching. Let's start. At kung mapapansin nyo Kanoy, nandito ako sa isang forest dito sa malapit sa amin. Kung tawagin is Victoria Park. So nandito ako ngayon at magandang mag-share, mag-vlog kasi napaka-fresh, napaka-tahimik ng lugar. Sobrang nature talaga, no? So by the way, umpisahan na natin yung ating pag-uusapan. Okay, so unang proseso na ginawa ko para makapunta dito sa Japan is syempre naghanap ako ng agency or consultant na tutulong sa akin para mag-process ng documents dito sa papunta dito sa Canada. Nag-sign ako ng contract sa isang agency na nakausap ko, and then yun, so nag-start po ako noong June 2022. So last year po, nag-start ako noong June. So yun, nung nag-sign ako ng contract doon sa consultant, so sila na po yung naghanap ng employer para sa akin. And yun na, hanggang sa na-interview ko. So bali, may share ko lang sa inyo, no? Bali, 3 beses po ako na-interview ng Canadian employer, at yung una as hindi pa ako nakapasa. So normal lang yun, no? So kumbaga nagkaroon ka ng experience, no? Kung paano yung galawan sa interview. And then hindi ako pinahinaan ng loob, at bagkos naging porsigido pa ako sa mga susunod na step and then yun nga, na-interview ako ng pangalawa, and hindi rin ako pinalad. Kumbaga hindi rin para talaga sa akin yung time na yun. And then yun na, yung pangatlong interview ko, which is yung kung kayo ay solid Bryson TV subscriber, no, kung naalala nyo yung vlog ko na umuwi ako ng Pilipinas nung nagbakasyon ako. So bago po ako magbakasyon ng time na yun is na-interview po ako at na-hired po ako ng isang Canadian employer, at yun na po yung employer ko ngayon dito sa Canada. And then bali yung interview ko po dito sa company ko ngayon is bali 2 yung interview ko. Nung una December, and then pangalawa, first interview ko is December, and then pangalawa kong interview is January. So kung mapapansin nyo po, pumirma ako ng kontrata sa agency nung June, and then June, July, August, September, October, November, December. So 6 months po ako na naghintay para sa pagkakataong ito, no? So doon sa mga nawawala ng pag-asa, so wag po kayong mawala ng pag-asa. Maghintay lang tayo, darating din yung tamang panahon para sa atin, basta meron tayong ginagawa na hakbang, okay? So wag lang po tayong nag-aantay lang, okay? Parang si Juan Tamad, no? Nag-aantay lang na malaglag yung bayabas sa kanyang bibig. So hindi po, gamitin nyo po ng kamay. Gamitin nyo po ng kamay para maabot nyo po yung bayabas. Okay po, so alam nyo na kung ano ibig kong sabihin, ano po. And then yun, nung nakapasa ako sa final interview noong January, so binigyan po ako nila ng job offer. So yun na po yung job contract ko. Kumbaga yun na yung kontrata ko sa Canada. Nung January din po na yun, siguro after nung maselect ako, after 1 week, binigyan niya na po ako ng job offer, at yun na po yung naging start ng application ko, no? So na-receive ko yung aking job offer. And then yung pinaka-iintay po ng lahat, no, yung LMIA. So na-receive ko po yung LMIA ko noong March. So yun po yung labor, ang ibig po sabihin niyan is Labor Market Impact Assessment. Ang isang Canadian employer na may LMIA ay pwedeng tumanggap ng mga temporary foreign worker or yung mga hindi Canadian. So kung walang LMIA yung company na ma-applyan nyo, so hindi po kayo po pwede doon, no? So mga Canadian lang yung tinatanggap nila.
So ang hanapin nyo po na company ay yung merong LMIA or willing silang mag-apply ng LMIA para sa inyo. Ano po? And then, after kong ma-receive yung LMIA, so na-schedule na po ako para sa aking medical. Na-medical po ako noong April. Opo, sa Japan po. So, bali ang medical po sa Japan is magpapa-schedule po kayo ng medical sa dalawang hospital na accredited. So, yung una sa Tokyo and then yung pangalawa is sa Kobe. Kung saan po kayo malapit, so doon po kayo magpa-schedule. So, since sa Aichi po ako nakatira doon sa Japan before, so ang mas pinili ko po sa Kobe magpa-medical kasi yun yung mas malapit sa Aichi. And then after po ng medical ko, nalaman ko na rin po yung result. Siguro after 10 days yata o pagkakatanda ko, ano, after 10 days, kung wala ka mang problem sa medical mo, makaka-receive ka na ngayon ng biometric letter or biometric instruction letter. Okay po? So kung may problem naman, so ma-adjust yung mga process na pinagdadaanan mo, no? So ako naman, wala akong naging problem sa medical, kaya na-receive ko agad by nung sunod na buwan, no? And then na-receive ko po yung biometrics ko noong June 2023. Pag may biometrics ka na, ay malapit-lapit ka na sa final. Malapit-lapit ka na. So ibig sabihin, na-receive na ng IRCC or ng Canada yung application mo, ano? So may record ka na sa Canada. So nandun na yung application mo, nandun na lahat ng pangalan mo, nandun na lahat ng information mo, pinaprocess na po nila, no? And then after that, ang sumunod po sa biometrics ay yung passport request letter. Ako naman, na-receive ko yung passport request letter ko noong July. So after 1 month nung biometrics ko, na-receive ko na agad yun. So pag dumating na po yung yung passport request letter, ibig sabihin po, mag-impake ka na, girl, boy, kasi Canada is waving na. So malapit ka nang umalis. Yes, once na ma-receive nyo na po yung passport request letter, ay malapit ka nang umalis. So ibig sabihin po, tatatakan na po ng visa ang inyong passport. Kaya hinihingi na ng IRCC o ng Canada government yung passport ninyo. Okay, kasi approved na ng inyong visa. And then na-stamp po siya sa passport ko noong July 28, 2023. Okay po. So na-receive ko po yung passport ko ulit pabalik kasi nung ni-request po ni Canada yung passport ko. So nasa Japan po ako, pinadala ko yung aking passport sa BFS office sa Tokyo, and then yung BFS Tokyo ang nag-send naman sa Pilipinas, sa immigration sa Pilipinas para tatakan ng visa. So umabot yun ng 2 weeks yata, 2 weeks umabot yun. So yun lang for today, guys, no. So bali mag-recap lang muna tayo, no. Bali may listahan akong dinala. So sinulat ko kasi to nung nag-apply ako para ma-share ko nga din sa inyo, no. So ito na po yung application timeline. And yun lang po ulit for today's video, and sana matupad ang pangarap natin. Huwag po nating kalimutan na magdasal, libre lang po ang magdasal, wala pong bayad dyan, may sukli ka pa. Again, thank you for watching, and kita-kits po ulit tayo sa susunod na vlog. Bye bye.